Morning! Ayan. Ang gaganda ng mga bulaklak ng fuchsia. Tingnan niyo yung bulaklak. Ang ganda. Para siyang ballerina na sumasayaw. Ang ganda ng kanyang palda. Ayan, nakatipto. Si ating ballerina. Diba? O, tingnan niyo yung kanyang palda. Balloon. Ito yung kanyang ulo. Ito yung kanyang body. At iyan yung kanyang palda. At yun, nakatipto. Nakatipto si ballerina. Yan si fuchsia. May dalawa siyang kulay. Tatlo. May pink. May red. May white. Yan si ballerina. Ang ganda. Gusto ko yung bulaklak na yan. At yan naman is, ano pang pangalan nito? Hindi ko alam. Basta bagong bili ko dyan kasi dito walang bulaklak. Ngayon, meron na. Ito is kamantigi. This is wildflowers lang to. Hinahayaan ko yung mga wildflowers. Kaya may mga flowers ako dito. Ayan, wildflowers. Ano to? May benefit ito sa body. Ewan ko kung ano. Dapat pala mag-aral ako. Yun. Tapos ito wildflower din. Yan. Marami hindi pa lumalabas yung bulaklak niya. At yan, meron din na petunia. O, ayan. Petunia ang pangalan niya. And this, kamantigi. Kamantigi. Dapat isipar-separate ko pala to. Ayan is allium. Allium ito. Ito is wildflower din to na ano. Na anong pangalan nito? Basta maalala ko mamaya. Ito ano pang pangalan nito? This is damo. Damo ito dapat bunutin. Yan. Bunutin. Tumubo pala to. Regalo to sa akin ni Arlene. Arlene na naman. Laging nagdadala ng bulaklak niya dito sa bahay. Ito, petunia. Ang buto nito pwedeng itanim. Kaya kuha tayo ng buto later. Ayan, yung pinag-anuhan niya. Pinagbulaklakan. Ayan o. Yan, yung kulay green na yan. Magiging matigas yan. At magiging buto. Yan yung mga wildflowers. Ito, hyacinth. Grape hyacinth. Tapos na siyang mamulaklak. Sa spring yan. And this, bamboo. Mahilig ako sa bamboo. And this, parang patula. May laman ito. Laging tumutubo. Tanggalin ko yung laman niya kasi ini-invade niya yung aking halaman. So, i-replant ko yung bamboo na yan. Bamboo na yan. Ayan. And then, pasyal pa tayo. Ito is, lemon balm. Mabango to. Mabango. Pantaboy ng insekto. Kaya hinahayaan ko lang yan. Dapat padamihin ko pala to para tamnan ko lahat ng paso. Ito ang halaman is kinuha ko dun sa tabi ng kalsada na pag-aari ni ano ba ang pangalan nun? Landscape. May landscaping sila dito sa Switzerland. Kinuha ko sa nila yung yung bakod. Climbing talaga kasi to, vine siya. Ayun,
itinusok ko dyan kasi magandang nito dahon pagka-utom nagiging brown, yellow, orange, kaya maganda siyang tingnan. Kaya pumutol ako, itinusok ko siya dito, ayan, tumubo, kaya magkakaroon na ako ng autumn leaves. Ito mga ano to, kusang tumutubo, marami dyan sa baba, kulay blue. Tingnan natin yung kulay blue dyan sa baba para makita niyo yung bulaklak. Ayun, oh. Ayun, kulay blue, kusang tumutubo, self-seeded yan na bulaklak. Yan, maganda siya pag inihalo, lalo na sa white, ang ganda niya. So ayan, di pa ako nakakabili ng paso na para matakpan yung plastic. Tanggalin ko yung plastic, yung ano ba yun, plant cover niya. Ito is ano to yung nakukuha sa Pilipinas, galing to sa Pilipinas, kaya lang naging supplier na yung Netherlands ngayon. Pinili ko to, kaya lang hindi siya masaya. Alam mo kung bakit, 3 taon na yan na lagyan siya ng parang orchids na pantanim. Hindi siya na namumulaklak, ganyan lang siya, hindi siya, alam ko anong malungkot siya, kulang siya sa vitamina. Alam ko kung anong dapat, hindi kasi ako naglalagay ng fertilizer. Vitaminan ko yan yata, ewan ko anong lagay ko dyan na vitamin niya. And these are dahlia, hindi pa siya namumulaklak. Maganda to kasi pag autumn may bulaklak ako, kasi summer to autumn. Kasi pagka ayan pag tapos na yung rose, kasi May, June yung mga roses, tapos pa isa-isa na lang bulaklak, boom na boom pagka May at saka beginning of June. Tapos ayan tapos nang namulaklak yung, wala na akong bulaklak sa garden. Pero yung ayaw na ayaw kong rose, ayun yung red, matagal yung bulaklak niya, naglalast, single lang, hindi siya gaanong doble, yun palang naglalast, daling masagot. Ayan, napanalunan ko yan. Ayan ko, finger ko nagiging blurred, pero pag tinatanggal ko, ayan, nagiging white na siya. Tapos yun din nagiging white na, tapos green yung umpisa. Yan yung hydrangea na Annabelle, super usbong, super lalaki ng mga bulaklak niya. Yan ang balkon. Ito ang aking balkon. Paggising ko, ayan ang ginagawa ko sa umaga, nag-good morning, nag-aalaga ng mga plants. Ito is wisteria na tuyo yung dahon niya dahil kulang sa dilig. Ayan, nahulog lahat at may bago siyang tubo. Tingnan natin kung ito damo to. Tingnan natin kung bunutin, kasi invader, ma-invade yung ating mga halaman. Ayan, hindi siya tuyo. Ayan, ay maraming tumubo. Aywan ko kung anong mga seeds yan. Ito pa yung kinuha ko dun na mayamang gwapo na may landscaping sila, company. Napakamahal, mga 40,000 magpagawa ka ang presyo. Kaya ako, yung landscape ko dito sa bahay, ako lang gumagawa kasi super mahal. Ito ubo to, tumubo na siya. Ang dami niyang ang ganda ng kanyang ito yung kumakapit sa puno. Ang ganda, nakita ko kasi to sa saan ko ba nakita to na bundok? Luwish Luba, yung hot spring na pinupuntahan pagka winter at nagiyelo, tapos mainit yung tubig. Panoorin nyo yung aking YouTube, nandun. Bumili ako, mayroon pala siyang buto. Pagka nagmamasyal ako, napupunta ako sa garden, kung ano yung nakikita kong mga bulaklak na nagustuhan ko,
tumitingin ako, tapos binibili ko. Ang ganda ng bulaklak niya na vine. Tapos may buto pala. Ayun. Tumingin ako sa mga buto center ng garden center. Ayun, yung mga paninda nilang buto. May buto pala. Ayan, tumubo. Kaya magkakaroon ako ng bulaklak. Ito naman si cactus. Tapos na siyang namulaklak. O, para siyang coral ang bulaklak niya. Sabi ng kaibigan ko, ano bang pangalan nito? Dragon fruit. Hindi yan dragon fruit kasi ang dragon fruit, one day lang yung bulaklak. At saka flat, flat yung dahon niya. May flat na dahon. Ito lang yung parang dragon fruit, pero hindi siya dragon fruit. Ito, maganda tong pito niya. Gusto ko siya kasi lagi siyang namumulaklak. Kaya ako bumili nito. Yan ang nito, advantage. Ito pa yung self-seeded na from buto din. Kaya ayan, may bulaklak ako ngayon dito. Ito is geranium. Hindi sila masaya. Matagal na to, regalo sa trabaho ko. Sabi niya, kasi mahilig siya sa bulaklak. Lalaki. Tapos sabi niya, ayun, dala-dala niya. Binigay niya sa akin. Ito yung nakikita natin sa balkon dito sa Switzerland sa mga chalet. At ayaw kong makita yun kasi ang dami na yung kulay red. Pare-pareho ang mga bahay. Kaya ayaw ko yung bulaklak na yan. Pero ito is puti siya. Kaya gusto ko siya. Kasi kakaiba. Ayaw ko kasi yung mga bulaklak na pare-pareho na lang kayo ng bulaklak. Wala nang pagkakaiba. Ay, may gusto ko yung mga bulaklak na medyo unique ng konti. Pero hindi ako bumibili ng mga mamahalin. Mga mura-mura lang mga halaman ko. Hindi, practical akong tao. Hindi ako dahil lang sa mahal siya, ganon. Hindi ako magastos ng walang silbing pagkakagastusan, kundi medyo wais ako sa pera. Ayan, ito nagbubuto din ito. Kaya pag parami siyang tutubo, maganda siya. Wild ito, sabi ko nga, 'di ba? Ayan, marami siyang buto pagkatapos itatanim. Tapos may benefit din ito, beneficial plant din ito. May pinaggagamutan. Kaya lang ang problema nito, kung minsan yung mga dahon niya may sakit. Ayan Ayan, nagkakaroon ng sakit ang mga dahon. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung mga dahon na may sakit para hindi mag-i-spread. Ayan. Ayan maraming kamantigi. Kasi maraming kamantigi akong tinanim dito. So ngayon tumutubo na sila. Pang summer na plant yan. Ito din yung sabi ko nga yung kulay blue dun sa balkon. Ayan. Ito mabango to kaya magandang itanim. Amoy coke ito. Amoy coke. Grabe. Yung amoy niyan. Kaya nagtatanim ako ng mga plants na ganyan kasi pantaboy ng insekto. Yung mga herbs. At saka maganda sa garden kasi para hindi nila kainin yung iyong garden, kainin ng mga insekto, pantaboy sa mosquito at saka insekto. Ayan, ito is Heart of Mary. Ito tapos na siyang mamulaklak kasi spring ito. Heart of Mary. Tapos ito, tinusok ko na naputol na, ayun, yung fuchsia, hindi siya tumubo. Ayan. Kala ko matutubo siya. Yun pala hindi. Ito, tapos nang namulaklak. Ito, wildflowers din. Wild din ito. May mga buto na hulog na, so hindi ko nakuha. Katulad doon, ayan ayan. At pwedeng magiging yellow, mag-iiba yung kulay niyan because of pollination.
Yan ang aking garden for today. Okay na, ganda ng panahon. Invited ako ngayon. Yan, medyo yung mga grapes na trabaho ko na yan ng konti. Nai-straight ko ng ganyan sa kanilang sa wire. Kaya lang dapat putulin na kasi natutumba yan pagka mahaba na yung dulo niya. Matutumba, pwedeng ma-damage, maputol yung branch. Kaya yan pa yung gawin ko. Pero this time 9 days akong walang pasok. So yun, ayan, tumutubo yung kala. Ayan, tumutubo siya pala pag summer. Gusto niyang tumubo pagka yung temperature is more than 20 na, kaya siya tumutubo. Ayan. Ito din, pagka more than 20 na yung temperature, tumutubo na siya. So summer plant siya, summer temperature plant or tropical plant siya. Yan ang aking garden sa baba. Ayun yung clematis, maganda. Pinaakyat ko sa olive. Ayan naman yung carnation. Pinupagate ko siya, pinutol ko siya ng winter. Ayun, tumubo na rin, may bulaklak na din dun, hindi nakikita. At ayun, may ano ko dyan, jasmine. At nabasa ko na pwede palang gawing tea yung bulaklak niya. So nandun yung basket ko, iha-harvest ko yung bulaklak niya bago siya matuyo. Ayan ang aking mga halaman pagka yan ang aking ginagawa. Kaya pala ako nagbablog ngayon kasi wala yung asawa ko at walang nakikiusap sa akin, kaya kayo na lang ang aking kakausapin. Ang ganda ng view dito sa Switzerland, tingnan nyo. Ayan yung aming view sa side. Kaya dyan, ayan tuloy natakpan yung lake. Ayan, kaya yun na lang ang view namin. Yan, kasi nga natakpan. Pero nandyan yung yung highest mountain ng Europe. Ayun, yun sa dulo ng mountain, nakikita nyo. Nandyan, oo, nandyan. Pag tutungtong tayo dito sa chair, makikita natin. Tutungtong, ayun, nakikita, ayun yung highest mountain ng Europe. Yan, nakikita nyo. Yan, yung puti dyan. Ayan, yan yung highest mountain ng Europe. Kaya biggest lake din yan kasi nga yung mga natutunaw na yelo dyan sa mga mountain na yan pumupunta dyan sa lake at syempre nagiging basin. Kaya ang lake na yan is biggest lake in Europe. Ayan yung mga yan lang pala, yan lang ang mayroong natitirang yelo pag summer. Natutunaw na lahat yung mga yelo dyan. Kaya yan. Pero that mountain, ayun, may ano pa doon, kunting yelo diyan sa banda diyan. Saan ba? Yan, banda diyan. Yan. Meron pa. At saka yung mountain na yan, yung puti na yan, 'di ba yung mga mountain laging may landslide? At yan, imbis na nagla-landslide, laging dagdag ng padagdag yung yelo niya. Kaya siya lang yung mountain na laging tumataas every year. Kaya lang ngayon, ewan ko lang, kulang na siguro ako sa because of climate change siguro, hindi ko alam. Pag-aralan ko. Tapos sabihin ko kayo na lang mag-aral. Kaya assignment nyo. Yan, kita mo yung Alps tinatawag kasi nga masyado silang matataas. Ayun yung train,